Ginawa nating farrowing house itong grower house. Hello, what's up guys? For today's video, bali maglilipat nga pala tayo ng ating mga gilts doon sa ating farrowing pen dahil naayos na din po natin, at saka papakita ko po yung mga ibang design na ginawa namin para sa mga farrowing pens natin, para sa mga inahin natin na mga anak. Dahil magre-reflooring po tayo doon sa ating gisliting pen dahil nabubutas na po nila yung mga semento. Nope. So tara, samahan nyo po kami maglipat tayo ng mga gilts natin. Nilipat nga po pala natin tong isang gilt natin dahil binutas niya na yung kanyang flooring. Oh no! Tapos ito yung ating patining. Ito po yung si C16, 6 ang dede. Sana hopefully nakakuha na po yan. Ayan. Mga galing po sa Dunbreed Farm. Ayan. Ayan po. Yan po yung mga nangyari, ano? Dahil manipis yung kanyang simento, nahukay na nila. Nope. Pati po doon, yung dalawang yan. Kaya ang gagawin po natin, ililipat na po natin tong mga buntis natin sa mga farrowing pens para may adjust natin tong mga to nang ma-reflooring po natin tong semento. Ayan, disinfect na po natin to, malinis na, tapos nagawa na din po natin ng inuman nila. Ayan, winelding na lang po natin, tapos ito, inuman nila, no? Ayan, mayroon silang automatic drinker. Ayan. So cast iron, kompleto naman po. Tapos pininturahan na lang po natin ulit itong kanilang kainan ng epoxy primer. Ayan. Tapos itong isa po, dahil hindi po muna tayo makabili ng stainless na kainan, DIY po muna natin. Ito po yung lata ng mantika. Ayan yung corner nya. Ayan, parang hinulma lang po natin siya, no? Diyan. Kaya dahil madami na pong butas to sa ilalim. Ayan, ginawa na nga po pala natin ng drum tong inuman nila, no? Ayan. Ito nga din po pala yung isang ginawa natin, ano? Dati natin kulungan ito ng mga patining house. Ayan. So ito, matagal na pong na-stock to, no? Since nung nabili po natin tong mga gisliting pen at saka yung farrowing pen, kasama na din po pala ito sa nabili natin. Andun nga po pala yung crib niya, hindi na natin nilagay dito dahil kung ilalagay pa natin po dito sa yung kanyang crib, sisikip na po tayo dito. So ang ginawa ko na lang po namin, ito po yung kanyang flooring, ano? Kinat na po natin yan, tapos diniretso na po natin yan sa semento. Dito na lang po yung elevate ng mga biik kung sakaling may biik na siya, para hindi sila ganong lamigin sa semento. Ayan, dinikit na din po natin yun doon dahil may nipple drinker yan sila doon sa dulo. Ayan po, no? So binuhay natin tong isang farrowing pen natin na ito po yung single lang po ito, pero malaki po yung capacity nito. So sa kanya itong magiging buong kulungan kay Cordapia. So unahin na po natin siya, no? So sana po nakakuha natin po si Cordapia, no? Naiay na po natin ito. Bali may lumagpas na po yung 18 to 21 days niya. Hindi naman po nag-reheat. So sana po hindi po siya mag-discharge.
Next naman po is yung ating si Chapsuy. Papaakyatin na po natin sa parawing pen. Okay. Ayan, bali nakadalawa na po tayo. Next naman yung isa doon sa kabila. Yan, bali na pagpalit-palit na nga po pala natin. Ito na yung bakante, yung mga may sira. Yan. Tapos napakyat na rin po natin yung dalawa. Napakyat na rin po natin itong dalawang inahin natin. Yan. Ito nga po pala, ito si DC6 nga po pala is isang Petrin. Ayan, Petrin Durok. Pinagbigyan po muna natin siya ng pagkakataon dahil mababa po yung live weight, no? O 2026. At DC6 po kasi yung kanyang dede. So try lang muna natin. Kung sakali man na hindi siya magkarga, pwede po natin siyang ikaling. Kakatayin po natin. Galing po pala siya sa patining natin na galing sa San Jacinto. Yun sa magkakapatid na pito. Ito din naman po si Chapsuy is ito yung ating patining din po nung September na nakuha natin na biik. Tinira na lang din po natin siya, no, sa 5 na magkakapatid. 4 yung binenta natin. Siya lang yung itinira natin dahil maganda po yung criteria niya na maging inahin dahil malaki po yung kanyang ari. Bali na AI na nga din pala natin to si Chapsuy, no? Ayan, malaki po. Unlike kay DC6, maliit po. Ganyan po yung katawan ni DC6 dahil napakain po natin to ng finisher ng mga kalahating sako, ganun lang po. Tapos din pinakain natin ng developer. Pero ito si Chapsuy, hindi po natin to na finisher. So grower to developer agad. Ito naman po yung mga hinihintay na natin ngayon na maglandi. Ito medyo ano na, medyo lumalaki na din yung ari. So hopefully bukas mag-hit siya. Medyo tahimik na din pag sinasakyan, no? Mahirap po kasing huliin yung mga silent hitter. Hindi natin makita kung naglalandi na.
Unlike tong si Chapsoy, halatang halata na dati na naglalandi dahil mas lumaki pa lalo yung ari niya. Ito pa po yung isa nating gilt na hinihintay din maglandi hanggang next week. Ito naman po si Gordapia, pinakauna nating nabili na gilt na patining size. Yan, hopefully nakakarga na din po siya dahil nai-ay na po natin siya. Siya yung pinakaunang nai-ay natin. So ang ganda ng kulungan niya, no? Ayan. Ginawa nating farrowing house itong grower house. Ayan, kainan ng mga big for the future. Ito naman po si Kurao, future katay dahil nagpipinisher na po siya at saka lalaki po yan. Nasa around 80 kilos na po yan. 80 to 90. Ito nga din po pala yung isa nating gilt na hinihintay din na maglandi this week. So kung hindi po sila maglalandi, tuturukan po ulit natin sila na anggo na din 250. Paliguan muna sila dahil medyo mainit ang panahon. That's it for today's video. Keep on watching and subscribe.